Ako, Aris! Nangako ka nung kinasal tayo na hinding-hindi mo ako pagbubuhatan ng kamay! Buliyaw ni Ara. Pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakasakal ng asawa. Ikaw ang may gawa nito! Yang bibig mo! Hindi na marunong rumispeto! Nanlilisik ang mga mata ni Aris bago pabalya itong binitawan. Napaupo si Ara sa malamig na sahig. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ito ang lalaking minahal niya noong high school. Ang Aris na nasa harapan niya ngayon ay isang estrangherong nilamon na ng katamaran at galit. Ang mitsa ng away, isang walang lamang lalagyan ng bigas. Nagpapakahirap ako sa trabaho habang ikaw hayahay lang dito. Dapat ikaw ang nagtatrabaho dahil ikaw yung lalaki. Singhal ni Ara habang pinapahid ang luha. Sinumbat mo na naman! Sabi mo ayos lang na nasa bahay ako. Tapos asikasuhin ko ang gawaing bahay. Balik namang sigaw ni Aris, sabay hampas sa lamesa na yumanig sa buong kusina. Dahil wala kang mapasukang trabaho. Lahat ng mahanap ko para sa'yo, may reklamo ka. Kesyo mahirap yung amo o maliit yung sahod. Napakapili mo, Aris, habang ako halos mamatay na sa pagod. 8 taon na silang mag-asawa, pero sa halip na anak, mga utang at sama ng loob ang naipon nila. At may mas masakit pa roon. Kagabi lamang, pag-uwi ni Ara mula sa opisina, sinalubong siya ni Aris ng matamis na ngiti at isang mangkok ng paborito niyang adobong baboy. Magpakabusog ka, mahal. Sabi pa nito. Pero imbes na sabayan siyang kumain, nakita ni Ara sa bintana na bitbit ni Aris ang isang Tupperware patungo sa bahay ng kapatid niyang si Christine. Alam ni Ara, ramdam niya. Kapag niyayakap siya ni Aris, ang amoy na kumakapit sa damit nito ay hindi amoy ng pabango niya, kundi ang pamilyar at nakakainsultong amoy ni Christine. Pinili niyang manahimik, umaasang magbabago pa ang lahat. Pero ang katahimikan niya, tila naging lisensya ni Aris para lalong maging tuso. Kinabukasan, isang pamilyar na boses ang narinig ni Ara mula sa sala. Paglabas niya ay nakita niya sina Christine at Aris na masayang nagtatawanan. Tila meron silang sariling mundo, hanggang sa mapansin nila ang presensya niya. Ara, kumusta? Maaari ba tayong mag-usap? Plastic na ngiti ang sinalubong ni Christine, sabay hila sa kanya patungo sa veranda. Ano na naman iyan, Christine? Manghihiram sana ako ng pambayad para sa gala namin ng bago kong jowa. Bukas, nakakahiya naman na wala akong ambag. Napailing si Ara. Kinuha niya ang pitaka at inabutan ito ng pera. O ito na, huwag mo nang ibalik. Pero mahiya ka naman na, Christine. Malaki ka na, magtrabaho ka na. Huwag kang palaging nakadepende sa akin. Imbes na magpasalamat, padabog na binitawan ni Christine ang braso ni Ara. Magkapatid naman tayo, di ba? Dapat nagtutulungan. Umalis si Christine na may mapaglarong ngiti sa labi. Isang ngiti na tila may ipinapahiwatig na masama. Isang oras matapos umalis ni Christine, nagpaalam din si Aris. Mahal, sasama lang ako kay Nati Soy. Boring dito sa bahay eh. Maglilibang lang kami. Tumangulang si Ara, walang lakas para makipag-away. Pero pagkalipas ng ilang sandali, habang nag-iisa sa katahimikan ng bahay, binuksan niya ang social media. Tumambad sa kanya ang magkakasunod na My Day ni Christine. Isang larawan ng 2 kamay na magkahawak sa loob ng isang sinihan. Isang litrato ng 2 paa na magkadikit sa isang restaurant. Walang mukha ang lalaki, pero kilala ni Ara ang relo sa bisig na yun.
Kilala niya ang sapatos na yon. Hindi mo kayang ipakita ang mukha niya dahil alam mong ang jowang pinagmamalaki mo ay asawa ng sarili mong kapatid. Bulong ni Ara sa dilim. Ang sakit na dati ay hapdi lang, ngayon unti-unti nang nagiging puot. Ilang linggo ang lumipas, ang katahimikan sa bahay ni Ara at Aris ay hindi na kapayapaan, kundi isang nagbabadyang unos. Habang si Ara ay tila lumulutang sa kanyang sariling mundo, si Aris naman abala sa pagpaplano ng kanyang paglisan. Pero isang tawag ang bumasag sa lahat. Mr. Gonzales. Bungad ng boses sa kabilang linya. Ang boss ni Ara. Alam mo bang ang asawa mong si Ara ay tuluyan ng umalis sa trabaho kanina? Biglaan ang kanyang pag-resign. Natigilan si Aris. Kumulo ang kanyang dugo. Ano? Wala siyang sinasabi sa akin. Bakit daw? Hindi siya nagbigay ng malalim na dahilan. Ang mabuti pa ay kayong dalawa na lamang ang mag-usap. Sagot ng boss saka ibinaba ang telepono. Sa isipan ng lalaki, ito na ang huling hirit. Ang tanging pinagkukunan nila ng pera, binitawan pa ng asawa niya. Sa isang madilim at mahamog na kwarto sa isang mumurahing hotel, magkayakap sina Aris at Christine. Ang hangin galing sa lumang aircon kasing lamig ng relasyon ni Aris at si Ara. Christine, wala bang nabanggit tong kapatid mo sa'yo? Nag-resign na raw yung magaling mong ate. Singhal ni Aris habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Ay, wala talagang utak yung babaeng yun. Alam niyang sa kanya tayo umaasa sa pang-araw-araw, tapos biglang titigil. Humilig si Christine sa balikat niya. May mapang-akit na ngiti. Wala siyang sinabi, Aris. Alam mo namang napakadamot ng babaeng yun ngayon. Bihira na nga kaming mag-usap. Pero alam mo, bakit mo ba tinitiis yung losyang na yun? Masyado ka nang nagpapakasakit sa kapatid ko. Gayong nandito naman ako. Palagi kang pinapaligaya. Tinitigan ni Aris si Christine. Kumpara kay Ara na laging pagod at walang ayos, si Christine ay laging fresh at handa siyang pagsilbihan. Tama ka. Bakit nga ba ako nagtitiis sa pabigat na yun? Lalo na ngayon na wala na siyang silbi dahil wala na siyang sahod. Magtatrabaho na lang uli ako, basta malayo sa kanya. Ayoko nang makinig pa sa mga sumbat niya. Lumiwanag ang mukha ni Christine. Mas mabuti pa yon. At alam mo ba, may alok ang besi ko sa Canada. Housekeeping pero dolyar ang pasahod. Doon na tayo tumira, Aris. Yayaman tayo ron at magsasama ng walang nangingialam. Canada, sige, tara. Bulalas nito, tila nakakita ng ginto. Hihiwalayan ko ng kapatid mo. Gusto mo bang maging legal na asawa ko, Christine? Abay oo naman, Aris. Magsasama tayo habang buhay. Sagot ni Christine sabay yakap ng mahigpit. Nagkasundo ang dalawa. Lilipad sila palayo, iiwan si Ara sa kangkungan at magpapakasal sa ibang bansa. Dahil sa sobrang inis at pananabik sa bagong buhay, hindi na nagaksaya pa si Aris ng panahon. Habang wala si Ara, mabilis niyang nilimas ang kanyang mga gamit. Sa ibabaw ng lamesang madalas nilang pag-awayan, nag-iwan siya ng isang liham. Ara, sinusulat ko ito para sabihin sa'yo na iiwan na kita habang buhay. Naging mabuti akong asawa sa'yo sa loob ng 8 taon. Pero anong nakuha ko? Pagod at sumbat. Tumawag pala yung boss mo. Nalaman kong nag-resign ka na. Yun na ang uling araw, Ara. Wala ka ng silbi sa bahay na ito.
Noong nakaraang linggo nagpagupit ako. Nagluto ng paborito mong pagkain at nagsuot pa ng bagong silk boxers para mapansin mo ako. Pero kumain ka lang ng 2 minuto at natulog agad para manood ng mga basurang telenovela mo. Hindi mo na ako mahal at baka nga niloloko mo na rin ako eh. Ayoko na. Huwag mo na akong hanapin pa. Kami na ni Christine ay sabay nalilipad patungong Canada ngayon din. Magkakaroon kami roon ng magandang buhay na hindi mo nabigay sa akin. Ang iyong ex-husband, Aris. Pag-uwi ni Ara, bumungad sa kanya ang malamig at tahimik na bahay. Nakita niya ang sulat. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Pero imbes na umiyak, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang labi. Kinuha niya ang kanyang panulat at sa likod ng mismong papel na yon, sumulat siya ng kanyang tugon. Aris, wala nang mas sasaya pa sa araw na ito matapos kong matanggap ang sulat mo. Totoong kasal tayo ng 8 taon. Pero ang tawaging mabuti ang sarili mo? Isang malaking biro. Alam mo kung bakit ako tutok sa telenovela? Dahil yun lang ang tanging paraan para hindi ko marinig ang boses mo na puro reklamo at sumbat. Napansin ko ngang nagpagupit ka, Aris, pero hindi ko sinabi sa'yo ang totoo. Mukha kang babae sa bago mong gupit. At ayoko lang saktan yung ego mo. At yung paborito mong adobo? Nalito ka yata sa amin ni Christine. 8 taon na kong hindi kumakain ng baboy, Aris. 8 taon na. Hindi mo man lang yun nalaman? Sa loob ng mga taon na nagsama tayo? Tungkol naman sa silk boxers na suot mo, kaya ako tumalikod dahil nakita ko pang nakakabit ang price tag na $49.99. At noong oras na yon, ipinagdasal ko na sana nagkataon lang na nanghiram ang kapatid ko sa akin ng eksaktong $50 noong umagang yun para sa date niya. Mukhang alam ko na kung saan galing yung pambili mo. Minahal kita, Aris. Handa sana akong ayusin to eh. Alam mo ba kung bakit ako nag-resign? Dahil tumama ako sa loto ng $10 milyong. Sayang. Balak sana kitang isorpresa. Bumili na ako ng 2 plane ticket patungong Amerika para sana doon tayo magsimulang muli eh. Pero pag uwi ko, wala ka na. Siguro nga may dahilan ng lahat. Sabi ng abogado ko, ang liham na iniwan mo ay sapat ng ebidensya ng abandonment. Kaya tinitiyak nito na wala kang makukuhang kahit 1 sentimo mula sa akin. Magtiis kayo sa housekeeping sa Canada. Ang malaya at napakayaman mong ex-wife, Ara. P.S. Sana maging masaya kayo ni Christine. Nga pala, nabanggit ba niya sa'yo na ang tunay niyang pangalan ay Christian bago ang kanyang operasyon? Good luck sa asawa mo. Nilagay ni Ara ang sulat sa lamesa, ang kanyang maleta at lumabas na ng bahay nang may ngiti. Sa labas, naghihintay ang isang luhoryosong sasakyan. Hindi lang siya malaya, siya na ang reyna ng sarili niyang buhay. Ang pangarap na Amerika ay mabilis na naging isang bangungot. 1 linggo pa lamang sila sa dayuhang lupain nina Aris at Christine, pero ang malamig na simoy ng hangin ay hindi sapat para palamigin ang nag-aapoy na galit ni Aris. Hawak ang lukot-lukot na liham mula kay Ara, nanginginig ang buo niyang katawan habang nakatitig sa babaeng kasama niya sa kwarto. Christine, o baka dapat kitang tawaging Christian? Sigaw ni Aris na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kanilang tinutuluyan. Paano mo ako napaikot sa loob ng 6 na buwan? Paano mo nagawang lokohin ang pagkalalaki ko? Namutla si Christine. Ang dati niyang mapang-akit na tingin, napalitan ng labis na kaba. Paano mo nalaman? Sa halip na sumagot, isinampal ni Aris ang liham ng divorce sa mukha ni Christine.
Mabilis itong binasa ng babae. Pero imbes na ang revelasyon tungkol sa kanyang lihim ang mapansin, ang mga mata niya ay napako sa isang bahagi na hindi niya inaasahan. Ano? Nanalo ang babaeng yun sa loto? 10 milyong dolyar! Galit na galit niyang bulalas. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa inggit. Bakit siya? Bakit siya pa ang sinwerte? Habang tayo naghihirap dito. Yun lang ba ang napansin mo, Christine? Diyos ko, kung alam ko lang na magiging milyonaryo si Ara, hinding-hindi na sana ako nakipaghiwalay pa sa kanya. At mas lalong hindi ako sasama sa isang tulad mo. Sa bakla pa pala ako babagsak. Makabakla-bakla ka naman dyan. Salubong ang kilay at pilit na binabalik ang tapang. Bakit? Nasarapan ka rin naman sa akin ha, sa loob ng 6 na buwan. Ngayon mo pa ako susumbatan, gayong binigay ko naman sa iyo ang lahat. Pweh, kadiri! Dumura si Aris sa sahig. Ang mukha niya ay bakas ng matinding pagkasuklam. Kung alam ko lang na ikaw si Christian, na kapatid niya, hindi na sana ako nag-abala pa. Maghiwalay na tayo. Hindi ko maatim na kasiping ko gabi-gabi ang kapwa ko lalaki. Hindi ako bakla. Trans woman ako. Aris, sobrang sakit mo naman magsalita. Hindi mo na ba ako mahal? Sabi mo pakakasalan mo ako. Sabi mo, ako lang ang bubuo sa buhay mo kahit na anong mangyari. Marimarim ka nga. Pakasalan. Kahit baligtarin mo pa ang mundo, ang lalaki ay lalaki. Nagbago lang yung katawan mo, pero Christian ka pa rin sa paningin ko. Galit niyang tinalikuran si Christine at nagsimula ng mag-impake ng mabilisan. Saan ka pupunta? Habol ni Christine, pilit na hinahawakan ang braso ng lalaki. Aalis. Ayoko nang magtagal pa sa impyernong to. Hahanapin ko si Ara. Makikipagbalikan ako sa kanya. Siguradong mahal pa ako niyon. Nagtatampo lang yun. Kaya niya nasabi yung bagay na yun. Desperadong sambit ni Aris. Tila nababaliw na sa pag-asang makukuha pa niya ang bahagi ng 10 milyon. Ano? Iiwanan mo ako? Ganon-ganon na lang yon? Sa tindi ng galit at takot na mapag-isa, biglang naging agresibo si Christine. Hinablot niya ang bag ni Aris at pilit na isinasabog ang mga damit nito sa sahig. Hindi ka aalis! Dito ka lang! Nangako ka sa akin, Aris! Sa akin ka lang! Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa ingay. Tumalsik ang mukha ni Christine sa lakas ng tama mula kay Aris. Huwag kang ibang. Hindi tayo kasal. Kaya wala kang karapatan na hawakan ako sa leeg. Gigil na saad ni Aris habang mabilis na sinisiksik ang mga damit sa bag. Gagawin ko ang gusto ko. At hindi na ako babalik sa'yo, Christian. Padabog na lumabas si Aris ng pinto. Iniwan ang isang taong basag ang puso at puno ng luha. Naiwang nakasandal sa pader si Christine. Humihikbi habang yakap ang sarili. Bakit ganun? Bakit walang nagmamahal sa amin ng totoo? Kahit na ginagawa na nga namin ng lahat para maging ganap na babae, wala pa rin puwang ang respeto. Karapatan din naman naming mahalin, di ba? Habang umiiyak si Christine sa Amerika, si Aris naman ay nagmamadaling maghanap ng paraan para makabalik ng Pilipinas. Ang utak niya ay wala na sa pag-ibig. Ito ay nakafocus na sa kumikinang na 10 milyong dolyar ni Ara. Oblivion Bar, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan. Mga sikat na artista, mga bilyonaryo at mga kilalang personalidad ang madalas makikita rito.
Pero sa isang pribadong table sa sulok, nakaupo si Sarah kasama ang matalik niyang kaibigang si Marian. Dito, sa gitna ng malakas na musika at mamahaling alak, tila isang panaginip lamang ang hirap na kanyang dinanas sa piling ni Aris. Ang kapal din talaga ng mukha ng Aris na yan na makipaghiwalay sa'yo. Asik ni Marian habang nilalagyan ng alak ang baso ni Ara. Siya na nga itong palamunin. Siya na nga ang walang ambag sa buhay, kundi magpalaki ng itlog. Siya pa ang may ganang mag-iwan ng sulat. Wow! Mabuti na lang talaga at kusa siyang lumayas. Tumangulang si Ara. Tinitigan niya ang amber na kulay ng alak sa kanyang baso. Kahit na milyonaryo na siya, hindi ganoon kadaling burahin ang 8 taon. 8 taon, Marian. Hindi biro yon. Sa 9 na taon lang talaga kami tuluyang nabasag. Siguro, sadyang may dulo lahat ng pasensya. Ay, huwag mong panghinayangan yung ganyan, girl. Hawak ni Marian sa balikat ng kaibigan. Hindi ginawa ang hiwalayan para lang saktan ka. Nangyayari yun para ilayo ka sa maling tao na akala mo para sa'yo na. Isipin mo kung di siya lumayas, hindi mo malalaman na kaya mo palang tumayo sa sarili mong mga paa. Tignan mo, meron ka pang 10 milyong dolyar. Ang dami kong natutunan na hindi lahat ng kinakasal, panghabang buhay. At sa mundo pa lang na ito, talo ng malandi ang maganda. Lalo na kung ang malandi ay sarili mong kadugo. Talagang karma na lang yun ni Aris. Akala niya talaga nakadali siya ng chick. Yung pala, mali siya. Nakadali siya ng binabae. Hustisya yun para sa'yo, Ara. Alam mo, Marian, sa kabila ng lahat, naaawa pa rin ako kay Christine. Nagpalit siya ng kasirian dahil sa matinding kagustuhan na mahalin siya ng totoo. Dahil noong Christian pa lang siya, lagi siyang tinatalikuran. Hindi naman lahat ng trans ay dapat pandirihan, di ba? Tao pa rin sila. Ay sus, ayan ka na naman sa pagiging mabait mo. Huwag mo nga siyang kaawaan. Sa'yo ba naawa sa'yo yung nung inagawan ka niya ng asawa? Nung pinagtaksilan ka nila sa ilalim ng sarili mong bubong? Hindi ko naman siya kinakampihan. Sinasabi ko lang lahat sa'yo. Naghahanap lang ng pag-ibig. Ang mali lang nila, nahanap nila yon sa paraan na naninira ng iba. Pero si Aris, lalaki lang yun. Hindi ko na sasayangin yung oras ko para habulin yung isang palamuning katulad niya. Tanggap ko na hindi talaga kami ang endgame sa isa't isa. Habang nagsasalita si Ara, tila may nababawas na bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang gamot na naghihilom sa kanyang mga sugat. Yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang tunay na Ara. O paano? Doon muna ako sa dance floor Mag-enjoy ka lang dyan sa table natin. Sige na, shot pa! Naiwang mag-isa si Ara. Pinanood niya ang mga taong nagsasayawan. Ang mga ilaw na pabago-bago ang kulay. Ramdam niya ang tama ng alak, pero mas ramdam niya ang kapangyarihan ng kanyang kalayaan. Wala na ang asawang bungangero, wala na ang kapatid niyang traidor. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang sarili niya at ang bilyon-bilyong posibilidad na naghihintay sa labas ng bar na ito. Inubos niya ang huling patak ng alak sa bote. Handa nang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Habang nilalasap ni Ara ang bawat patak ng alak sa Oblivion Bar, hindi niya alam na may mga matang kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya. Sa VIP lounge, sa tinatawag na pulang kwarto, nakatayo ang isang lalaking ang aura
ay sapat na para patahimikin ang buong paligid. Si Joshua, isang bilyonaryong madalas laman ng mga business magazines at trending sa social media. Hindi lang dahil sa kanyang bilyon-bilyong halaga, kundi dahil sa pagiging isang henyong musikero. Para sa kanya, ang Oblivion ay palaruan at ang mga tao rito ay bahagi lamang ng background music ng buhay niya. Pero nang mahagip ng kanyang paningin si Ara, tumigil ang kanyang mundo. Gusto ko ang babaeng yun. Malamig ngunit determinadong saad ni Joshua habang nakatingin sa monitor ng CCTV. Handa akong magbayad ng kahit magkano. Crawford, dalhin mo siya sa akin ngayon din. Nagtaka si Ara nang biglang may humarang sa kanyang harapan na 3 lalaking nakatuksido. Hindi pa siya nakakasagot ay sapilitan na siyang binuhat ng mga ito. Hoy! Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Sino kayo? Sigaw ni Ara pero sadyang mahina ang kanyang boses laban sa musika at sa lakas ng mga lalaki. Ipinasok siya sa isang silid na balot ng pulang ilaw. Ang amoy ng mamahaling alak at tabako ay sumalubong sa kanyang ilong, dahilan para lalong bumaliktad ang kanyang sikmura. Doon ay nakita niya si Joshua, isang lalaking mukhang nililok mula sa perpektong bato. Boss, narito na ang babae. Wika ni Mark, ang kanang kamay ni Joshua. Umalis na kayo. Baritonong utos niya. Sa tindi ng kalasingan at takot, hindi na nakaporma si Ara nang bigla siyang kabigin ng lalaki. Isang mapusok at mapang-angking halik ang sumalubong sa kanya. Isang halik na may halo ng alak at pagnanasa. Nagpumiglas si Ara at buong lakas na kinagat ang labi ng bilyonaryo. Ouch! Bulalas ni Joshua, hinawakan ang dugo ang labi. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, parurusahan kita sa paraan na hinding-hindi mo makakalimutan. Ang gabing iyon ay naging isang malabong alaala ng init, pawis at mga bulong na hindi na maalala ni Ara kinabukasan. Nagising si Ara na may matinding pintig sa ulo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang marangyang silid at isang napakagwapong lalaki na mahimbing ang pagkakatulog sa kanyang tabi. Diyos ko, Ara! Anong ginawa mo? Bulong niya sa sarili habang mabilis na pinupulupot ang kanyang mga damit. Kaka-divorce mo lang. Heto ka na naman at sumabak sa kung sino. Sa pagmamadali niyang lumabas, hindi niya napansin ang isang maliit na card na nalaglag mula sa kanyang bulsa, ang kanyang national ID. Kumari pa siya ng takbo, bitbit ang hiya at ang pangakong hinding-hindi na muling babalik pa sa bar na yon. Nagpunta si Ara sa La Union upang mamalagi sa kanyang tiya Jen. Sa gitna ng tunog ng alon at payapang buhay, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Pero makalipas ang 4 na buwan, ang katawan niya mismo ang nagpaalala sa kanya. Ara, bakit ka ba laging namumutla? At yang pagsusuka mo, hindi na yan normal. Nag-aalalang tanong ng kanyang tiya Jen. Ayos lang po ako, tiya. Siguro napagod lang sa biyahe. Sagot ni Ara, pero muli siyang naduwal sa amoy ng nilulutong almusal. Hindi ka puyat, bata ka! Buntis ka! Napasandal si Ara sa pader. Ikinuwento niya ang nangyari sa Maynila. Ang gabing inakala niyang isang bangungot lang. Nang magpatingin sila sa doktor, hindi lamang isa ang nakita sa ultrasound. Congratulations, ma'am! It's a quadruplets! Halos himatayin si Tia Jen, pero si Ara nanatiling matatag.
Sa kabila ng takot, alam niyang kaya niya. Sapat ang pera ko mula sa loto, Tia. Mabubuhay ko sila kahit mag-isa. Habang iniingatan ni Ara ang kanyang 4 na supling sa kanyang sinapupunan, hindi naman mapakali si Joshua sa Maynila. Hawak ang national ID ni Ara. Halos lahat ng resources niya ay ginamit niya na para mahanap lamang ang babaeng nagnakaw ng kanyang puso sa loob ng isang gabi. Ilang buwan na. Bakit hindi nyo pa rin siya mahanap? Sigaw ni Joshua sa kanyang mga tauhan. Hinding-hindi ko siya pakakawalan kapag muling nagtagpo ang landas namin. Pero bago pa man mahanap ni Joshua si Ara, isang pamilyar na anino ang sumulpot sa La Union, si Aris. Ara, please, patawarin mo na ako. Pagsusumamo ni Aris, nakaluhod sa harapan ng bahay ni Tia Jen. Mukha siyang gusgusin at talunan. Nagkamali ako kay Christine. Ikaw pala talaga ang mahal ko. Aayusin ko ang buhay natin. Pangako. Tiningnan siya ni Ara ng may pagkasuklam. Tigilan mo na ako, Aris. Hindi na kita mahal. At higit sa lahat, buntis ako. Ibang lalaki ang ama nito. Para namang binuhusan ng yelo si Aris. Ano? Paano mo nagawa yan? Pinagpalit mo ako kaagad. Oh, akala ko ba iniwan mo ako dahil wala na akong silbi? Ngayong alam mong milyonaryo ako, bigla kang babalik? Hinawakan siya ni Aris ng mahigpit sa braso, nanginginig sa selos at galit. Sa akin ka sasama, Ara. Sa akin ka lang. Bibitawan mo ba siya? O hahalik ka sa bala ng baril? Isang malamig na boses ang bumasag sa eksena. Lumitaw si Joshua kasama ang kanyang mga tauhan na nakatuksido. Ang aura niya ay sapat na para manginig ang tuhod ni Aris. Sino ka? Ako lang naman, ang ama ng dinadala ni Ara. Layuan mo ang babaeng pakakasalan ko. Napako ang tingin ni Joshua kay Ara. Sa wakas, natagpuan din kita. Hinarap ni Ara si Aris sa huling pagkakataon. Tapos na tayo, Aris. Ang iwan ka ang pinakamagandang desisyong ginawa ko. Umalis ka na, bago pa kita ipatapon sa dagat. Matapos palayasin si Aris, naiwan ang dalawa. Joshua, bakit narito ka? Hindi mo kailangang panagutan ng mga bata. Sikat ka, ayokong makasira sa career mo. Nangihibang ka na ba? Lumapit pa ito at hinawakan ang mukha ni Ara. Anak ko ang 4 na yan. At ikaw ang babaeng hindi ko hahayaan na mawala sa isip ko gabi-gabi. I don't care about my career. I care about my family. Nang gabing yun, hindi hinayaan ni Joshua na tumanggi si Ara. Dinala niya ito sa isang pribadong isla. Isang paraiso kung saan silang dalawa lamang ang narito. Pansamantala, ay dito tayo maninirahan. Uwi ka ni Joshua habang nakatingin sa dagat. Hayaan mong alagaan kita sa paraang hindi nagawa ng sino mang lalaki sa iyong buhay. Hindi lang kayo bastang responsibilidad, Ara. Kayo ang tunay kong kayamanan. Tila hinaplos ang puso ni Ara. Sa likod ng lahat ng sakit at pagtatraidor, heto ang isang estrangherong handang talikuran ang mundo para lamang makasama siya. Ang umaga sa pribadong isla ay nagsisimula sa awit ng mga ibon at ang banayad na hampas ng alon. Ngunit sa loob ng kusina, ng marangyang villa, isang kakaibang tensyon ang namamayani. Maagang nagising si Joshua, ang lalaking sanay magmando sa boardrooms ng malalaking korporasyon ay kasalukuyang nakikipagbuno sa isang sandok at kaldero. Gusto niyang ipagluto si Ara ng isang espesyal na chicken soup na puno ng malunggay para sa kalusugan ng mga dinadala nito.
Noong una at ikatlong subok ay palpak ang luto niya. Nasunog yung luya o kaya naman sobrang alat. Halos tanghaliin na siya pero tumanggi siyang magpatulong sa mga kusinero ng isla. Gusto niyang ang bawat hibla ng pag-ibig niya ay malasahan ng babae. Kumain ka na. Ako ang nagluto niyan. Pasensya ka na kung medyo natagalan. Seryosong saad niya nang sa wakas, maihain niya na ang pagkain. Napansin ni Ara ang isang uling na dungis sa pisngi ng lalaki. Hindi niya napigilang mapatawa ng mahina. Pero sa loob-loob niya, halos matunaw ang puso niya. Ang isang bilyonaryong CEO na si Joshua ay nagkaroon ng dungis para lamang mapagluto siya. Para ka namang bata. Halika nga rito. Nahihiya namang lumapit ang binata. Kinuha ni Ara ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng lalaki. Sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha, ramdam ng binata ang bango ni Ara. Halos magwala ang puso ng gwapong CEO sa sobrang kilig. Sino ba namang hindi aasa sa ganoong klaseng pag-aalaga? Nakakaya. Sobrang dungis ko ba? Hindi naman. Maraming salamat sa effort mo, Joshua. Ang pasasalamat na yon, tila isang symphony sa pandinig niya. Minsan lang siyang mag-effort sa buhay at makitang masaya si Ara ay sapat ng reward yon para sa kanya. May gagawin ka ba sa buong maghapon? Tanong ni Joshua habang pinapanood si Ara na kumakain ng sabaw. Naalala ko, wala pa pala akong masyadong isusuot rito. Hindi mo ako pinadalhan ng mga gamit ko mula sa La Union. Ayun, nakalimutan ko sa sobrang pananabik na madala ka rito. Ipapautos ko na lang sa mga tauhan ko. Ano ba ang sukat ng katawan mo? Nailang bigla si Ara. Naalala niya ang mainit na gabing pinagsaluhan nila sa Oblivion Bar. Ang tanging pagkakataong nalaman ni Joshua ang bawat kurba ng kaniyang katawan. Gusto kong sumama para ako mismo ang makapili ng isusuot ko at ng mga kailangan ng mga babies. Kahit delikado, baka may makakilala kay Joshua, pumayag ito. Nagtungo sila sa isang high-end boutique at kalaunan ay sa supermarket. Sabi ko sa iyo ako na lang, ayan tuloy naging tagabitbit ka na. Ayos lang maging tagabitbit. Basta ikaw ang pinamimili ko. Huwag kang magalala, no? Malakas to. Biro pa nito habang pinapakita ang kanyang muscles. Walang araw na hindi pinaparamdam ni Joshua ang labis niyang pag-aalaga. Pag-uwi sa villa, agad itong nagpainit ng tubig. Nagpainit ako ng tubig para mamaya pagkatapos mong maligo, may maiinom kang mainit na tsaa. Salamat. Pero Joshua, wala ka bang trabaho? Baka nakakaabala na ako sa'yo ng sobra. Nakakapag-online ako. Di ba CEO ako? Magagaling ang mga empleyado ko. Hindi nila hahayaan na malugi ang kumpanya dahil sila rin ang mawawala ng kabuhayan. Mas importante ka kaysa sa anumang board meeting. Seryosong sagot niya. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Ara at tinitigan ito sa mga mata. Mag-relax ka lang. Hindi ako tulad ng ex mo na bungangero at palaging-lagi kang inaaway. Hinding-hindi kita susumbatan. Ginagawa ko to dahil nga kayo ng mga anak natin ang nagpapalakas ng loob ko. Noon, mag-isa lang ako sa rurok ng tagumpay. Pero ngayon, pakiramdam ko, buo na ang mundo ko dahil kasama kita. Kinabukasan, lumabas ang dalawa para maglakad-lakad sa dalampasigan. Habang nagpapainit sa ilalim ng sikat ng araw, isang maliit at malusog na tuta ang biglang lumapit sa kanila. Nax, ang cute mo baby. Ang cute-cute mo talaga. Nasaan kaya ang may-ari sa'yo? Masayang saad ni Ara habang hinahaplos ang malambot na balahibo ng aso.
Bigla namang napaismid si Joshua sa likuran niya. Napalingon si Ara at nakitang nakanguso na ang bilyonaryo. Ano ka mo? Anong tawag mo sa kanya? Baby, bakit? Heist, buti pa yung aso, baby yung tawag mo. Halos magpagulong naman si Ara sa tawa. Grabe ah, nakakatuwa naman tong umikot. Ay, ang cute-cute mo talaga, baby. Patuloy niyang pangaasar. Alam ko yun. Sagot niya na akala mo ay siya ang kinakausap. Nasaan kaya yung may-ari sa'yo, ano? Eto, nakikipag-uusap sa tuta. Sagot niya na walang kurap. Doon na humagalapak ng tawa si Ara. Ang imahe ng isang makapangyarihang CEO na nakikipagkompetensya sa atensyon ng isang tuta ay ang pinaka-nakakatawang bagay na nakita niya. Joshua, hindi nagsasalita ang aso. Sumasagot lang naman ako para sa kanya. Tumakbo na palayo ang tuta, pero hindi pa rin tumitigil si Ara sa kakatawa. Bigla siyang niyakap ni Joshua mula sa likod, binuhat at iniikot-ikot sa ere sa gitna ng puting buhangin. Tama na, walang nakakatawa. Sambit niya pero ang kanyang mga mata ay nagniningning din sa saya. Nang hindi pa rin tumitigil si Ara, ay dahan-dahan na siyang binaba ni Joshua at sinunggaban ng isang matamis at matagal na halik sa labi. Doon lang tumahimik ang paligid. Namula ang mga pisngi ni Ara at ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ni Joshua laban sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na hindi lang ito bastang pananagutan. Ito ay isang tunay na pag-ibig na matagal niya nang hinahanap at sa wakas, nahanap niya sa taong hindi niya inaasahan. Isang gabi, sa gitna ng mahimbing na tulog ni Ara, bigla siyang nagising sa isang kakaibang ingay. Narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa at ang bulungan ng mga kasambahay sa labas ng kanyang silid. Kinabahan siya. Sa kanyang isip, baka may sunog o may masamang nangyayari. Mabilis siyang bumangon, hawak ang kanyang lumalaking tiyan at dahan-dahang binuksan ang pinto. Anong meron? Meron bang problema? Taka niyang tanong sa isa sa mga tauhan. Pero sa halip na sumagot, nginitian lamang siya nito at itinuro ang labas ng villa. Paglabas ni Ara sa balkonahe, kasabay noon ang magkakasunod na pagputok ng makukulay na fireworks sa madilim na kalangitan ng isla. Namangha siya sa ganda ng mga kulay na sumasabog sa ere. Sa ibaba, sa malawak na garden, inilatag ng mga kasambahay ang naglalakihang mga letra na bumubuo ng mga salitang, "Happy Valentine's Day, my queen." Naglakad palapit ang mga tauhan ni Joshua habang may hawak na mga pulang rosas at mamahaling chocolates. Sabay-sabay silang umawit ng isang mapayapang kanta habang si Joshua ay dahan-dahang lumilitaw mula sa dilim. May hawak na heart-shaped balloons at isang eleganteng cake. Ni minsan ay hindi ako nagdiwang ng Valentine's dahil para sa akin, hindi uso ang mga ganyang okasyon. Akala ko aksaya lang yun sa oras. Pero nang makilala kita, parang lahat na yata ng okasyon sa kalendaryo. Gusto kong ipagdiwang. Basta kasama kita. Tila hinaplos ang puso ng dalaga. Maraming salamat sa napakasosyal na sorpresa, Joshua. Hindi ko akalain na gagawin mo to. Hindi mo man kaarawan. Gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita araw-araw. Kaya heto ang cake. Kasing tamis ng pagmamahal ko sa'yo. Huwag ka lang sanang mauumay. Kung ikaw yung mamahalin ko, hinding-hindi ako mauumay. Tuluyan na ngang nadala ang kanyang puso sa determinasyon ng CEO.
Simula noon, naging tradisyon na ni Joshua ang bigyan siya ng mga branded na regalo araw-araw. Pero para kay Ara, ang oras at atensyon ng lalaki ang pinakamahalaga. Isang umaga naman, si Joshua ang nagulat. Pagkagising niya, bumungad sa kanya si Ara na may dalang tray ng iba't ibang lutong ulam at mainit na kanin. Kain na, Joshua. Para sa'yo to. Pasasalamat ko sa lahat ng effort na ginawa mo para sa akin nitong mga nakaraang araw. Nang tikman ni Joshua ang luto niya, halos manlaki ang kanyang mga mata. Ang sarap nito. Dinaig pa yung luto ng executive chef ko sa mansyon sa Maynila. Sigurado ka bang hindi ka isang secret chef? Binobola mo lang ako eh. Hindi. Seryosong saad niya bago niya hinila si Ara para sa isang mahigpit na yakap. Totoo ang sinasabi ko. Ang bawat luto mo may lasa ng pag-aalaga. Habang nakayakap, hindi napigilan ni Ara na magtanong. Joshua, hindi ka ba nabibigla na sinusuyo mo ako ng ganito? Gayong napakaraming sexy at magagandang babae ang nagkakandara pa sa'yo. Humiwalay ng bahagya si Joshua at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Hindi ka sila. Kaya ayoko ng iba. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na hindi lang ako isang ATM machine o isang CEO. Pinakita mo sa akin ang halaga ko bilang tao. Kalaunan ay nagtungo sila sa isang cottage malapit sa dalampasigan habang tumutugtog ang isang malambing na kanta mula sa record player. Inilahad ni Joshua ang kanyang kamay. Maaari ba kitang isayaw, Ara? Nahihiya namang hinawakan ng dalaga ang kamay nito. Habang dahan-dahan silang umiindayog sa himig ng musika, hindi napigilan ni Ara na balikan ang nakaraan. Joshua, ano nga ba ang nagustuhan mo sa akin noong unang gabi natin? Unang kita ko pa lang sa'yo sa bar. May kakaiba na. Sabi ko nga sa mga tauhan ko noon, bibilihin kita dahil gustong gusto kita. Hindi ko maipaliwanag pero para sa akin, wala kang katulad. Lastik. Ginawa mo pa akong bayarang babae noon ah. Loko ka. Nakasimangot niyang biro, bagamat may halong kurot sa puso. Natawa si Joshua habang inaalala ang gabi sa Oblivion. Hindi ko naman kasi alam. Bakit kasi sobrang sexy mo noon? Yan tuloy. Kala ko, isa ka sa mga high-profile escorts ng mga customer ko. Hindi pa kita kilala noon eh. Ayos na sana kaso napagkamalan mo ba naman akong bayaran? Kakabuisit. Inis-inisan niyang saad. Pero bago pa siya makapagsalita muli na siyang hinalikan ni Joshua ng matagal sa labi. Nagpaubaya naman si Ara at tinugunan ang halik ng guwapong CEO. Sa pribadong islang iyon, sila lamang ang saksi sa init na kanilang nararamdaman. Wala kang ibang mamahalin kundi ako. Ako lang dapat. Bulong niya habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Joshua. Oo, mananatili akong tapat. Hindi katulad ni Aris na iniwan ka. Kahit hindi mo ako paalalahanan, ikaw at ang mga bata lang ang mundo ko. Lumipas ang mga linggo. Naging normal na sa kanila ang matulog ng magkatabi na tila ba tunay na mag-asawa. Joshua, gusto kong magsimula tayo bilang magkarelasyon. Gusto kitang kilalanin ng mas malalim bago tayo tuluyang magpakasal. Tumango si Joshua bilang pagsang-ayon. Ayaw rin niyang madaliin ang lahat dahil para sa kanya, ang mga bagay na minamadali ay mabilis ding natatapos. Kinabukasan, araw na nag-check up ni Ara sa kanyang OBGYN. Buong ingat siyang inalalayan ni Joshua.
Habang tinitingnan ang screen ng ultrasound, kapansin-pansin ang galaw ng 4 na maliliit na nilalang sa loob ng sinapupunan ni Ara. Naririnig din ang malalakas na heartbeat ng mga ito. Nakakatuwa ang quadruplets nyo. Talagang maliligalig. Ano ang plano nyo sa panganganak? Cesarean o normal? Tanong ng doktor. Cesarean na lang po, Dok. Mas gugustuhin ko pang ako ang mahirapan sa operasyon kaysa magkaroon ng problema sa paglabas ng mga bata. 4 sila. Ayoko namang isa pala ng kaligtasan nila. Hinawakan ni Joshua ang kamay ni Ara at hinalikan ito. May tiwala ako na kakayanin mo. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Sa mga sumunod na araw, tinutulungan ni Joshua si Ara sa mga light exercises sa umaga. Todo alalay siya sa bawat hakbang nito. Maging ang mga kakaibang cravings ni Ara, agad niyang ibinibigay. Uy, huwag mo naman akong masyadong i-spoil, Joshua. Baka manaba ako nito ng husto dahil sa dami ng pinapakain mo sa akin. Natawa si Joshua at niyakap siya mula sa likod. Kahit tumaba ka pa, ayos lang yun. Hindi kita ipagpapalit. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi kita nagustuhan dahil lang sa itsura mo. Nang makita kita noon, may bulong sa puso ko na nagsasabi, ang babaeng yan, sa akin yan. Naramdaman ni Ara ang init sa kanyang mga pisngi. Sa piling ni Joshua, ang takot na muling magmahal ay tuluyan nang naglaho. Nang mga sumunod na araw, minabuti ng dalawa na magtungo sa isang lumang simbahan sa bayan malapit sa isla. Sa gitna ng katahimikan ng kathedral, hawak ni Joshua ang kamay ni Ara habang taimtim silang nagdarasal. Panginoon, sobrang laki ng pasasalamat ko dahil dumating si Joshua sa buhay ko, pati na ang quadruplets. Kahit sobrang bigo ko sa unang pag-ibig, binigyan niyo ako ng pagkakataon na muling sumaya. Sana lang hindi masayang ang pagmamahal ko sa ikalawang pagkakataon. Wala akong ibang hiling kundi isang maayos, masaya at buong pamilya. Narinig iyon ni Joshua. Lumingon siya sa babae at mas hinalikan ang likod ng palad nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko uulitin ang sakit na naranasan mo noon. Panginoon, salamat dahil may isang Ara na dumating sa mundo ko. Noon, umiikot lang yung buhay ko sa showbiz at negosyo. Pero ngayon, sa kanya na at sa mga magiging anak namin. Nagkatinginan sila at sabay nang umiti. Isang pangakong walang salitang binigkas pero ramdam ng kanilang mga kaluluwa. Sana kung gaano kahigpit ang hawak mo sa kamay ko ngayon, ganoon ka rin kahigpit sa paghawak sa relasyon nating dalawa. Makakaasa ka, Ara. Matapos magsimba, dinala ni Joshua si Ara sa isang tagong hardin sa loob ng isla na hindi pa nito nakikita. Napakaraming paru-paro ang nagliliparan sa paligid ng iba't ibang klase ng bulaklak. May malalaking puno na nagbibigay ng lilim at sa dulo ay isang malawak na ilog na may falls na tila ba galing sa isang painting. Wow! Napakaganda naman rito. Parang hindi totoo. Manghang sabi ni Ara habang dinadama ang sariwang hangin. Hindi kaya mabati ako rito? Masyadong maganda ang lugar. Hindi yan totoo, Ara. Basta meron kang pananalig at malinis na puso. Sagot ni Joshua habang inaalalayan siyang maglakad sa lupain na puno ng dilaw na bulaklak. Paano mo nga pala nalaman ang lugar na to? Noong bata pa ako, bago ko pa makuha ang islang ito, madalas akong maggala para maghanap ng mga tutubi at paru-paro. Isang araw, sinundan ko sila kung saan sila nagpupunta at dito nga ako dinala ng tadhana. Ngayon ay nais ko sanang ibahagi
ang paraisong ito sa'yo. Niyakap ni Ara ang braso ni Joshua. Hindi ka ba talaga umibig noon? Baka mamaya may bigla na lang sumulpot dyan at angkinin ka. Ay, tigilan mo nga yung kanunood ng mga telenovela. Wala tayo sa taping para magkaroon ng ganyang twist. Sa tunay na buhay man o pelikula, ikaw lang ang babaeng para sa akin. Hindi man ako ang nauna sa buhay mo. Sisiguraduhin ko na ako na ang huli. Isang gabi, lumabas sila ng isla para dumalo sa kaarawan ni Marian, isang malapit na kaibigan. Doon ay laking gulat ni Ara nang makita ang kanyang kapatid na si Christine. Namayat ito ng husto at tila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa labis na depresyon. Nax, may gwapong jowa. Kamusta naman aking mahal na kapatid? Masaya ka ba? Ngayong napaghiwalay mo kami ni Aris? Hindi nakipagtalo si Ara sa harapan ni Joshua. Hinila niya si Christine sa isang tahimik na sulok. Ano bang kahibangan yan, Christine? Bakit mo sinisira ang buhay mo dahil sa isang lalaki? Dahil wala nang nagmamahal sa akin. Trans ako, Ara. Walang seryosong lalaki sa akin. Walang tatanggap sa akin dahil hindi ako tunay na babae. Nagkakamali ka, Christine. Kung talagang mahal ka ng isang tao, matatanggap ka niya. Bakla ka man, tomboy o trans. May taong itinakda para sa atin, pero kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. At tandaan mo, walang relasyong nagtatagal kung galing sa pangaagaw. Napahagulgol si Christine at niyakap si Ara. Patawad! Patawad kung naging makasarili ako, ate. Akala ko kay Aris ako mahahanap ang tunay na pag-ibig. Pero sinira ko lang ang samahan nating magkapatid. Maari pa nating ayusin to, Christine. Magkapatid tayo. Bago ang huling yugto ng pagbubuntis ni Ara, dinala siya ni Joshua sa isang engranding travel abroad. Nagtungo sila sa Tuscany, Italy, kung saan nila nilasap ang mga authentic na pagkain. Pumunta rin sila sa Spain at France. Sa South Korea, halos maglupasay si Ara sa saya habang nililibot ang Gyeongbok Palace at Nami Island. Salamat sa iyo, Joshua. Unti-unti mong tinutupad ang mga pangarap ko, katulad nito, at yung panonood natin ng concert ng The Red Jumpsuit Apparatus noon. Ngunit habang naglalakad sa Seoul, napansin ni Ara na nakasimangot si Joshua. Uy, bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Ay, halatang nag-i-enjoy ka sa mga Koreanong nakikita mo. Bakit? Talaga namang gwapo sila, ah. Guwapo. Wala sila sa kalingkingan ko. Filipino-European blood to, no? Ara, ducks kami rito. Yung mga yan, puro baka jutay mga yan, no? Kita mo yung mga trending ngayon. Kuko pa lamang nila, talo na sila. Mayabang niyang hirit dahil sa selos, dahilan upang mapahagalpak ng tawa si Ara. Ang hangin mo talaga, Joshua. Habagat ka ba? Anong sabi mo? Kiniliti niya si Ara hanggang sa mauwi ang asaran sa isang matamis na halik sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Korea. Pagbalik nila sa isla, isang balita ang yumanig sa kanilang katahimikan. Nakatanggap ng tawag si Joshua mula sa kanyang lolo, si Don Claro, mula sa Italy. May sakit ang matanda at kailangan ng umuwi ni Joshua para gampanan ang kanyang pagiging tagapagmana sa kanilang imperyo. Ara, kailangan kong umalis. Hindi ko pwedeng pabayaan si lolo. Ayos lang, Joshua. Gampanan mo ang tungkulin mo. Kaya ko ang sarili ko rito kasama ang mga maid. Ngunit, pagdating ni Joshua sa Italy, isang patibong ang naghihintay sa kanya. Joshua, kailangan mong pakasalan ang prinsesa ng Monaco.
Deklara ni Don Claro. Ito ang tanging paraan para mas lalong tumibay ang ating pangalan sa botohan para sa posisyong tinatakbuhan ko. Ayoko, Lolo. May naghihintay sa akin sa Pilipinas. Huwag mong sayangin ang oportunidad na ito, Apo. Para ito sa ating pamilya. Naiwang mag-isa si Joshua sa kanyang opisina. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi. Gagawa ko ng paraan. At hindi ko isasakripisyo si Ara at ang mga anak ko para lamang sa politika. Habang ang simoy ng dagat sa isla ay dapat sanang nagbibigay ng kapayapaan, isang bagyo ang kasalukuyang namumuo sa loob ng villa. Nakatitig si Ara sa screen ng telebisyon. Tila ba estatwang hindi makagalaw. Ang balita ay tungkol sa Grand Royal Union ng taon. Ang napipintong pag-iisang dibdib ng bilyonaryong si Joshua at ng prinsesa ng Monaco na si Nicolette. Hindi lang sa TV, kundi maging sa internet ay kumakalat na ang mga larawan. May kuha sa mga mararangyang business gala, mga sweet na pagtatagpo sa mga pribadong restaurant sa Italy, at ang mga artikulong nagsasabing sila ang perfect match. Akala ko ba mas mahalaga kaming pamilya niya kaysa sa yaman o kasikatan? Dismayadong bulong ni Ara. Habang hawak niya ang dyaryo, na dahan-dahan niyang nalulukot sa kanyang nanginginig na mga kamay. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang sakit ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya akalain na matapos ang lahat ng pangako ni Joshua sa ilalim ng mga bituin sa isla, ganito ang magiging kahihinatnan. Ibinigay niya ang lahat, ang tiwala, ang pag-ibig at ang kanyang pagkatao sa pag-aakalang natagpuan na niya ang kanyang huling hantungan. Ito ba ang inaatupag niya sa loob ng isang buwan? Kaya ba siya hindi tumatawag o umuuwi? Ang sabi ni Joshua, babalik siya agad, pero ang bawat araw na lumilipas ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Tiningnan ni Ara ang larawan ng prinsesa sa social media. Kumpara sa akin, napakaganda niya. Sopistikada, mabining magsalita at sosyal manamit. Isang tunay na maharlika. Napatingin si Ara sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng buntis ng quadruplets, pagod at tila iniwan ng pagkakataon. Nakaramdam siya ng matinding pagkababa ng tiwala sa sarili. Napakalayo ng agwat nilang dalawa ng babae. Napakasama mo, Joshua. Matapos mong kunin ang lahat sa akin, may mga anak pa tayong naghihintay. Tapos wala ka man lang paliwanag. Bigla-bigla ka nalang ikakasal sa iba. Puno ng hinanakit na sigaw niya sa hangin, kasunod ang hagulgol na tila walang katapusan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, dumating ang kaibigang si Marian. Hindi rin ito magkamayaw sa galit nang malaman ng balita. Tindi! Akala mo talaga matinong lalaki. Manloloko rin pala yung isang yan. Akala ko ba iba siya kay Aris? Mas matindi pa pala siya. Iritableng bulalas ni Marian habang pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Inaalon niya si Ara pero hindi rin niya mapigilan ang sariling pagkairita. Naku Ara, kalimutan mo na siya. Marami pang iba riyan na hindi ogag. Huwag mong sayangin yung luha mo sa bilyonaryong walang isang salita. Sana nga ganoon lang kadali, Marian. Pero kasi naibigay ko na ang lahat sa kanya. At heto, manganganak na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Siyang nakauna sa akin noong gabing iniwan mo ako sa bar. Itong quadruplets na dinadala ko, bunga sila ng gabing yun. Ay, kainis ka talaga! Paulit-ulit na sabi ni Marian bago biglang sinabunutan ng mahina si Ara.
isang paraan para ilabas ang frustration. Ikaw talaga, bakit ba kasi hindi ka pa natuto? Hindi ka na natuto sa manlolokong Aris na yon. Aray, Marian, ang sakit! Napangiwi si Ara at bilang ganti, piningot niya ang tenga ng kaibigan. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ang maliit na kulitan nilang iyon ang nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang isipan. Samantala sa isang eksklusibong restaurant sa Monte Carlo, magkaharap sina Joshua at ang prinsesa na si Nicolette. Ang paligid ay puno ng mga paparazzi na nag-aabang sa kanilang bawat galaw. Ngunit sa loob ng restaurant, seryoso ang mukha ni Joshua. Prinsesa, may nais akong ipagtapat sa'yo. Ayoko maging makasarili o hindi patas sa sitwasyong to. Ano yon, Joshua? May babaeng naghihintay sa akin sa Pilipinas. Siya ang asawa ko sa puso at diwa. At kasalukuyan siyang nagdadala ng 4 kong anak. Anumang oras, manganganak na siya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Nicolette. Hindi ko to magawang sabihin kay Lolo. Dahil ayokong madismaya siya. Lalo na sa gitna ng kanyang kampanya. Pero hindi ko kayang manloko ng tao. Lalo na ang isang katulad mo. Mahal ko si Ara. At kahit anong mangyari, siya lang ang pakakasalan ko. Bumuntong hininga ang prinsesa at dahan-dahang binaba ang kanyang wine glass. Hanga ako sa katapatan mo, Joshua. Bihira na lamang ang mga lalaking kayang itaya ang lahat, maging ang yaman at koneksyon para sa babaeng mahal niya. Ngumiti si Nicolette, isang ngiting puno ng pag-unawa. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging sagabal sa inyong pamilya. Handa akong magparaya at ako na ang bahala sa lolo mo. Kung ang eleksyon lang naman ang inaalala niya, mananatili akong taga-suporta niya. Taga-suporta rin ang aking pamilya sa kanya. May kasalan man o wala na magaganap. Maraming salamat, Nicolette. Naniniwala ako na matatagpuan mo rin ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Yung mamahalin ka ng buo ng walang kahati. Agad na nagpaalam si Joshua. Wala na siyang oras na dapat sayangin. Kailangan niyang makabalik sa Pilipinas. Kailangan niyang makarating kay Ara. Habang si Joshua ay nagmamadaling makasakay ng private jet, sa Pilipinas naman, biglang nakaramdam ng matinding kirot si Ara. Marian, ang tiyan ko, parang may pumuputok. Hirap na hirap niyang sabi habang nakahawak sa pader. Nagsisimula na siyang mag-labor. Mabilis siyang isinakay ni Marian sa sasakyan at dinala sa pinakamalapit na ospital kung nasaan ang kanyang OBGYN. Habang nasa biyahe, panay ang tawag ni Marian sa number ni Joshua gamit ang phone ni Ara pero hindi ito sumasagot dahil nasa himpapawid na ang lalaki. Nakakainis! Hanggang sa mga anak na nga lang ba si Ara? Wala pa rin yung lalaking yun! Iritang sambit ni Marian habang hinihimas ang likod ng kaibigang namimilipit na sa sakit. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 oras para kay Ara. Sa bawat pintig ng kanyang tiyan, ang tanging pangalan lamang ng kanyang tinatawag sa isip ay si Joshua. Ang lalaking akala niya tuluyan na siyang binitawan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ang sumalubong kay Joshua nang humahangos siyang pumasok sa labi ng ospital. Halos hindi na siya huminga mula sa airport, makarating lamang sa gilid ni Ara. Pero bago pa siya makapasok sa VIP suite, isang matapang na harang ang sumalubong sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ikakasal ka na sa prinsesa mo? Inis na bungad ni Marian, nakapamewang at nanlilisik ang mga mata. Hindi, Marian. Nagawan ko na ng paraan yun. Seryosong paliwanag niya habang hinihingal. Ang lolo ko lang ang may gusto nun. Sinabi ko na sa prinsesa ang totoo na may babalikan ako rito sa Pilipinas. Hindi ko lang agad na idetalye dahil sa seguridad ni na Ara.
Pero naiintindihan naman yun ni Nicolette. Alam niyang may asawa at mga anak na ako. At si Ara lamang ang balak kong pakasalan. Nakahinga ng maluwag si Marian. Ang tensyon sa kanyang balikat biglang nawala. Akala ko talaga ipagpapalit mo na yung kaibigan ko sa corona. O sige na, pumasok ka na. Kanina ka pa niya hinahanap sa panaginip. Agad na pumasok si Joshua. Ang unang bumungad sa kanya ay ang 4 na maliliit na sanggol. Naroon ang kanyang quadruplets. 4 na himala na bunga ng isang gabing kailanman hindi niya pinagsisihan. Pagkatapos, dinalawan niya si Ara na kasalukuyang nakapikit. Bakas ang pagod sa mukha matapos ang operasyon. Ara, pasensya na kung wala ako sa tabi mo noong nanganganak ka. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng babae. Nandito na ako. Hindi na ako muli pang aalis. Sinabi ko na sa prinsesa ang lahat. Pumayag siyang itigil ang kasal. Pero mananatili ang suporta nila kay Lolo. Ligtas na tayo. Unti-unting nagmulat ng mata si Ara. Kanina pa siya gising. Hinayaan lang niyang magpaliwanag ang lalaki dahil alam niyang sa pakikinig nagsisimula ang pag-aayos ng anumang gulo. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ako bibiguin. Naniniwala ako sa iyo, Joshua, pero hindi ko itatagong natakot ako. Ang ganda at ang sexy ng prinsesa, no? Akala ko wala akong panama. Hindi yan totoo. Tugon niya habang hinahalikan ang noo ni Ara. Bubuntisin ba naman kita kung wala kang panama? Napagkamalan lang kitang bayaran noon dahil sa sobrang alintog mo. Pero sa'yo lang ako naakit ng ganito, ng sobra, habang buhay. Sige na nga, dahil nang bola ka, heto, ikaw na ang magpangalan sa quadruplets. Talaga, ako ang pipili. Ang pangalan nila ay Cloud, Jasper, Hades at Zepiro. Bagay na bagay. Ang 4 na hari ng buhay natin. Simula noon, naging katuwang ni Ara si Joshua sa lahat ng bagay. Ang bilyonaryong CEO ay natutong magpuyat, magpalit ng lampin at magtimpla ng gatas. Walang reklamo dahil para kay Joshua, ito ang pamilyang matagal niya nang hinahanap mula nang masira ang sarili niyang pamilya noong bata pa siya. Sa mismong araw ng kaarawan ni Ara, 3 buwan matapos siyang manganak, naghanda si Joshua ng isang sorpresang engagement sa kanilang pribadong isla. Naroon ang lahat, si Christine na nagbabagong buhay na, si Marian at ang kanilang mga malalapit na kamag-anak. Ang paligid ay puno ng mga heart-shaped lights, fountain fireworks at mga petals ng pulang rosas na tila ulan na nalaglag mula sa kalangitan. Pamela Jane Galvan. Tawag ni Joshua sa kanyang tunay na pangalan habang nakaluhod sa gitna ng garden. Handa ka bang maging kabiyak ko? Kasangga sa lahat ng hirap at saya habang buhay. Umiiyak sa saya na sumagot si Ara. Oo, Joshua. Gusto kong makasama ka habang buhay. Matapos ang 3 buwan, isang engrandeng kasalan ang naganap. Maraming fans ang nalungkot dahil ang kanilang bachelor CEO ay kasal na. Pero mas marami rin ang namangha sa katapatan ni Joshua. Lumipas ang mga taon, ang katahimikan ng isla ay napalitan ng ingay at tawanan. Naku! Zepiro, Cloud, Jasper, Hades! Nagpuputik na naman kayo dyan! My gosh, masisiraan na ako ng bait sa inyong mga bata! Bulalas ni Ara habang nakapamewang sa gitna ng garden. Ang 4 na batang lalaki ay punong-puno ng putik mula ulo hanggang paa. Love, mama! Don't be mad! Malambing na saad ni Zepiro. Huwag ka nang magalit, mama, para di ka pumangit. Hirit naman ni Cloud na ikinausok ng ilong ni Ara. Popo, si mama galit na naman.
Sumbong naman ni Jasper, habang si Hades ay tawa lamang ng tawa habang naglalaro pa rin sa putikan. Halos sabunutan na ni Ara ang sariling buhok sa stress, pero naramdaman niya ang dalawang brasong yumakap sa kanya mula sa likod. Si Joshua na tumatawa lamang sa eksena. Kalma lang, wifey. Hayaan mo na sila. Ganyan talaga ang mga bata. Kailangan nilang maranasan ang mundong hindi maselan. Sabi niya bago pinupog ng halik ang leeg ni Ara. Ang mahalaga masaya sila at masaya tayo. Lumambot ang puso ni Ara. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa 4 nilang anak. Mula sa sakit ng pagtataksil ni Aris hanggang sa takot na dulot ng nakaraan, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa piling ng lalaking naniwala sa kanya sa unang pagkakataon. Mahal na mahal kita, Joshua. Mahal na mahal din kita, Ara. Higit pa sa lahat ng yaman sa mundo. At sa ilalim ng dapit hapon sa kanilang isla, namuhay sila ng masaya, payapa at puno ng walang katapusang pag-ibig. 10 taon ang mabilis na lumipas mula nang magpalitan ng sumpaan ang dalawa sa harapan ng altar. Ang dating tahimik at pribadong isla na dati ay sila lamang dalawa ang nakatira, ay naging isang buhay na paraiso na punong-puno ng ingay, takbuhan at halakhakan ng 4 na lumalaking bata. Hindi lamang ito basta pag-aari ng isang bilyonaryo. Ito na ang naging sentro ng isang pamilyang binuo mula sa pagkakamali, pagtanggap at wagas na pag-ibig. Isang maaliwalas na hapon, nakaupo si Ara sa veranda ng kanilang villa. Pinagmamasdan ang kanyang 4 na hari na ngayon ay mga binatilyo na. Kahit magkakamuka, malinaw na malinaw kay Ara ang pagkakaiba ng kanilang mga personalidad. Si Cloud ang panganay ay nakuha ang pagiging seryoso at talino ni Joshua sa negosyo. Sa edad na 10, madalas na itong nakabuntot sa kanyang ama kapag meron itong mga virtual meetings. Si Jasper naman ang naging peacemaker sa 4. Siya ang laging umaawat kapag nagkakapikunan ang magkakapatid. Si Hades ang pinakamakulit at tila nakuha ang hilig ni Joshua sa sports. Habang si Zepiro naman ang naging artist ng pamilya. Palaging may dalang sketchpad at mas gustong magpinta ng dagat. Mama, tignan mo si Hades, oh! Inaagaw yung painting brush ko! Sigaw ni Zepiro habang hinahabol ang kapatid sa malawak na damuhan. Di ko inagaw yan, ah! Hiniram ko lang para lagyan ng kulay yung sapatos ko! Ganting sigaw naman ni Hades habang tumatawa ng malakas. Napailing na lamang si Ara habang nakangiti. Jasper, pakiayos nga ang mga kapatid mo bago pa sila magkapikunan ng tuluyan. Opo, ma. Mabilis namang sagot ni Jasper at agad na namagitan sa dalawa. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ara ang pamilyar na init ng bisig na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng dagat, si Joshua. Kahit lumipas ang 1 dekada, tila hindi tumanda ang asawa niya. Bagkus, mas lalo itong naging kagalang-galang at mas naging mapagmahal na ama. Ang lalaki na nila, ano? Parang kailan lang. Pilit nating pinagkakasyang sarili natin sa pag-aalaga sa kanila habang puyat na puyat tayo sa madaling araw. Oo nga, love. Minsan nakakamiss nga yung mga sanggol pa sila eh. Pero kapag naiisip ko yung pagod natin noon, parang ayoko na yatang maulit. Natawa si Joshua at hinalikan siya sa pisngi. Kahit ilan pa ang ibigay mo sa akin, hindi ako mapapagod na alagaan kayo. Sapat na makita ko silang lumalaking may respeto at mabuting tao. Natahimik sila sandali habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila isang obra maestra na sadyang ipininta para sa kanila. Sa loob ng 10 taon, marami silang hinarap na pagsubok.
May mga pagkakataong nag-aaway sila dahil sa magkaibang pananaw sa pagpapalaki ng mga anak. May mga chismis rin sa showbiz na pilit silang ginigiba. Pero wala ni isa sa mga yon ang nakatibag sa kanilang pundasyon. Minsan na ring bumisita si Christine sa isla kasama ang kanyang bagong asawa. Maayos na ang buhay nito at tuluyan na ngang iniwan ang madilim na nakaraan. Maging ang komunikasyon ni na Joshua sa kanyang lolo na si Don Claro ay naging maayos na rin. Bagamat pumanaw na ang matanda noong nakaraang taon, naging payapa naman ang pag-alis nito dahil nakita niya ang apo na tunay na masaya at may matatag na pamilya. Maging si Aris, na ang lalaking una niyang minahal na unang nanakit kay Ara, ay naging isa ng malayong ala-ala na lamang. Nabalitaan nilang naghirap ito matapos malulong sa sugal. Pero wala nang galit sa pusong natitira si Ara. Ang kaligayahang meron siya ngayon ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng kahapon. Alam mo, Joshua, minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi tayo nagkita sa bar na yon? Paano kung hindi mo ako kinuha noon? Humarap si Joshua sa kanya at hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Naniniwala ako sa tadhana, Ara. Kung hindi man tayo nagkita sa gabing yon, gagawa at gagawa ng paraan ng langit para magtagpo ang mga landas natin. Hindi aksidente ang pagkakaroon natin ng 4 na anak. Itinakda ay yun para maging ganap ang buhay nating dalawa. Salamat dahil hindi mo ako binitawan kahit noong akala ko ikakasal ka na sa prinsesa. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang reyna ng buhay ko sa kahit na anong korona sa Monaco. Ikaw ang aking tahanan, Ara. Kahit saang lupa-lupa ako mapunta, sa'yo at sa'yo pa rin ako uuwi. Sumapit ang gabi, nagtipon-tipon sila sa tapat ng isang bonfire sa dalampasigan. Ang 4 na magkakapatid ay masayang nag-iihaw ng marshmallows habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Gusto kong maging piloto katulad ni Papa kapag meron na siyang sariling jet. Sabi ni Hades. Ako, gusto ko ituloy yung pagpapatakbo ng isla para palagi tayong may bakasyunan. Sabi naman ni Jasper. Napangiti sina Joshua at Ara habang nakikinig. Ito ang tunay na kayamanan na hindi mabibili ng pera. Ang pagkakaisa at pagmamahalan ng kanilang mga anak. Bago matapos ang gabi, kinuha ni Joshua ang kanyang gitara at tinugtog ang paboritong kanta ni Ara. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa harapan ng kanilang mga anak, muling nagpalitan ng mahal kita ang dalawa. Katulad ng promise ko noon sa'yo sa altar at katulad ng promise ko sa'yo sa islang ito, hinding-hindi kita iiwan. Ikaw ang aking simula, ang aking gitna, at ang aking walang hanggan. At ikaw ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig, hindi lang bastang nararamdaman, kundi pinapanindigan. Mahal kita, Joshua. Higit pa sa salitang sobra. Sa huling pagkakataon, ang kwento ni na Joshua at Ara ay hindi na lamang tungkol sa isang pagkakamali sa bar o sa isang bilyonaryong naghahanap ng pag-ibig. Ito ay naging isang testamento na ang bawat sugat ay may hilom, ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti, at ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata. At doon, sa gitna ng kanilang sariling paraiso, ang kanilang pag-ibig ay nanatiling buhay, matatag at walang hanggan. Wakas!